follow up on the president's health, may we know what particular discomfort did the president experience last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin. Pero dapat may proof katulad ginagawa ni Senator Bongo sa panahon ni President Duterte. Meron hawak silang dyaryo, yung date importante. Kung totoong in-interview ito ni Claire Castro, dapat yung video pinaikot niya na dalawa sila, andun si Claire Castro kasama sa background. Pero sa isang event sa Ilocos, hindi kasama si BBM kundi si Sandro Marcos lang. House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang kinatawan at upang ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Firstly, I would like to acknowledge our Education Secretary. Alam niyo po, nung hindi pa lumabas ang balita na may sakit si Pangulo at kailangan siya magpahinga, nung nalaman ni Chair Shirley na hindi makapunta si Pangulo, tawag siya ng tawag sa lahat ng staff ng Malacanang, sa lahat ng aking staff. Tinatanong niya, ano ba kasalanan ko kay Pangulo na hindi na siya pupunta dito? Galit ba siya sa akin? Nagtatampo ba siya? And of course, kung alam nyo lang, asan ang mga SUC presidents natin dito? Are they in attendance? Ayan, alam nila, nung sa budget hearing ng CHED, dahil sa UACTE na ipinaglalaban ng